Sabi niya, it is harder than you think. Sa Tagalog po, napaka mahirap kung iyong iisipin. Pero tandaan natin, sabi nga ng Panginoong Hesus doon, na sabi niya sa mayaman, di ba? Ipagpili mo yung ari-arian at yung magiging sa mga tukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. So, sa pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. So, ano nangyari doon? Namanglaw na lalaki ng marinig ito at malungkot na walang umalis sapagkat siya ay napakayaman. Yun yung ano eh, yun yung naging problema ng lalaki. Mayaman siya, pero sabi ni Jesus, pagbili ng yaman mo, sumunod ka sa akin. Siyempre, sino ba mayaman at susunod sa Panginoong Hesus? Ipagbibili mo yung yaman mo, pinaghirapan mo nga yan eh, di ba? Pwede ba yun? Sa panahon, pwede ba yun? Di ba hindi? Kung yung yaman natin ay o motor lang, sabi ng Panginoong Hesus niya, pinausap ka sa panaginip. Brother, sino may motor ito? Basta brother, pagbili mo ito, sumunod ka sa akin, tingin mo gagawin mo yun? Hindi, di ba? Kasi nga, yun lang yung ano, yaman ng buhay mo eh. Ano? Yun lang yung yaman ng buhay mo. Pero yung challenge sa atin ng Panginoon doon, na yan yung nagiging hadlang sa buhay mo. Bakit hindi mo ako nagiging number 1? Diba? Kaya nga, napakahirap kung iyong iisipin. No? Yung Yakulun nito, pumunta ka siya sa tamang tao, nagtanong siya ng tamang katanungan, ay paano magkaroon ng buhay na walanggan. So, ano na-receive na sa Panginoong Hesus ng tamang kasagutan, no? He had received the right answer, no? Yung commandments, no? Pero sinabi ni Jesus Christ na i-give back mo yung money mo, no? Sabi natin sa harder than you think, no? Pero wala lahat yun, no? At simula siya, no? So, money can cause your salvation, no? So, sabi niya, napakahirap na mayaman na makapasok talaga sa kaharian ng Diyos, no? Hindi naman sinasabi ni Jesus na masamang yumaman. The point is, wealth breeds confidence in oneself and an addictive quality. No? Kasi na-address yung scripture, ina-address niya yung dangerous attraction ng yayaman. Di ba? Di ba pag mayaman ka, nagiging priority ng buhay mo yun eh, di ba? So the disciple will not believe their ears. Nung narinig ng mga disciple, sabi niyo, di ba, pag pinalikan niyo yung verse 13-16, na sa mga bata, no, madali makapasok sa kaharian ng Panginoon. Kasi nga, bata sila. Lumanap sa Panginoon na wala. Kaysa naman, katulad doon yung isang mayaman na napakahirap pumasok sa kaharian ng Panginoon. Sabi niya, ba't sa madali pa ngayon yung kamil eh? Di ba sa karayo, yung butos ng karayo, maliit lang. Ito kamil, papasukin mo. No? So sa kamil kasi, siya yung malaking animal. Di ba? Yung kamil, nakita na yung kamil. Siguro nakita niya na meron ditong parang hawham, no? Kami ang sarap ko nakasakay niya sa kamin. No? Sabi dito, bigyan natin ng lagala. Sabi niya dito, yung camel, parang nakakatawa, no? Parang napaka-imposible. Napakalamig na. Sabi niya dito, napaka-imposible sa camel talaga, makapasok sa butos ng karayo. I guess salvation is harder than we thought. No? Tingin ko, mas mahirap talaga yung kaligtasan, no? Kung ating iisipin. No? So it takes only one thing, like that, to keep you out of God's kingdom. They did not see that coming. Jesus turns the value system of the world on its head. Ibig sabihin, kung isipin natin, talaga napakahirap, napaka-imposible. At yung salvation, talaga napakahirap kung amin na pagtatrabawan. Hindi, dapat yan ay isipin natin. Tanging mga pamibigay lang yan ay ang Panginoon. Diba? So only God can provide your salvation or your salvation. Ang Diyos lamang yung makapag-provide ng salvation. Kaya ngayong 12, sabi niya, nagtaka sila. Sa verse 26, sabi niya, sino maliligtas sa atin? Yung disciple na yun, ha? Sino makapagligtas sa atin? No? Ibig sabihin, kasama nila si Jesus Christ, pero hindi pa sigurado yung sarili nila, no? Na sila ay maliligtas. Para dito ngayon, mayroong gano'n. No? Nag-iisip, pag namatay ako, ligtas ba ako? Maraming ganyan eh, di ba? Yun yung naging problema ng New Tribes eh. Ng New Tribes, nasabi kita ko. Ang naging problema nila, meron silang isang member na 70 years old, no? I think 70 years old o medyo taas. Mamamatay na siya at tinanong siya, handa ka na bang mamatay? Kasi siya, alam nila, member sila, mamatagal sa church. Pero sabi nung nung matandaan niya, hindi ako sigurado eh. Balik mo mamamatay ka na, hindi ako sigurado.
So how many years you've been a member in the church, but pero yung salvation mo, personal salvation mo, hindi mo, tiyak, hindi ka tiyak, no? Hindi ka sigurado. No? Baka meron dito, no? Huwag naman po sana, di ba? Pero hindi pagkakataon, para tayo magkaroon ng buhay, wala itong ating pinag-aaralan. Kaya yung Youth Rise missionary na agency, sila ay gumawa ng 11 na books, no? Ano yun, tuloy-tuloy yun, lesson yun, about 11 books, para i-secure nila yung salvation ng tao, no? Para malaman nila kung ikaw ay ligtas o hindi, di ba? Kaya nga sabi yung Judaism, kasi guilty yung mga Judaism, kung ikaw Hudyo, guilty sila rito. Dahil sila ay may prosperity theology, no? Meron silang prosperity theology, no? Yung wealth and riches were seen as evidence of God's favor, no? Jesus corrected their bad theology, kaya kinorek sila ng Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ, galit na galit siya, no? Sa mga Hudyo. Although Jesus Christ is Jew, pinanganak siyang Hudyo, pero galit siya sa kanyang kalahi, di ba? Hudyo, no? Actually, wealth can build a barrier to the one thing necessary to enter the kingdom. Helpless, childlike trust in Jesus. Helpless, pero dapat maging childlike trust in Jesus tayo. Tayo isang gusto lang maging bata, na walang-wala, nalalapit sa Panginoon, at magtitiwala sa Panginoon. No? Sabi niya, his answer to this question is one of the great theological affirmation in the Bible, no? Ito yung pinagdidiin ng Bible, no? When men, it's possible, but not with God. Sa tao kasi, napang-imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Kaya nga ito ni sister dito kanina, walang posible sa Diyos kung yun ay ipag-pray mo. Totoo po yun. Diba? Sensitive na po yan. Diba? Pag pinagpali natin sa Panginoon with action, kung wala namang action, ay 50-50. Pero kung may action, 100 siguro. Pero ang Diyos lang, no? Sa Diyos wala talaga imposible na maligtas. Kagabi sabi ko Marion na yung naalala niyo ni Jesus Christ, namatay siya, sabi ko sa kanila. Yung kasi nagkaroon kami meeting, pastoral staff. Sino pinaligtas? Napako si Kristo. Meron naligtas na magnanakaw to, di ba? Bakit siya naligtas? Dahil mamamatay na siya, naligtas siya. Ay, ano nangyari yun? Paano nangyari yun? Pero sabi ng Bible, sabi ni Jesus, ngayon din kasamahin kita sa paraiso. Ibig sabihin, naligtas siya dahil sa biyaya ng Panginoon. Di ba? Inabot siya ng biyaya ng Panginoon. Although siya ay nagnakaw ng ilang taon, mamatay na lang siya, naligtas pa siya. Swerte naman niya. Dapat ganun din siguro tayo. No? Mamamatay siya, pero naligtas pa siya. Kaya sa Panginoon, walang imposible sa Diyos. Lahat magagawa niya iligtas. Amen?